Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa gitna ng mundong babago-bago, kung saan ang mga sitwasyon ay hindi natin kontrolado at ang mga pangyayari ay tila alon na minsan ay banayad at minsan ay napakalakas. May isang katotohanan na nanatiling matatag. Ang Diyos ang ating solid rock. Ang solid rock ay hindi lamang isang awit. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Isang deklarasyon na sa kabila ng unos, sa gitna ng pagdududa, at kahit sa mga sandaling tila nawawala ng liwanag, may isang matibay na pundasyon na hindi kailanman guguho. Ang batong ito ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesukristo, ang ating sandigan, ang ating kanlungan, at ang ating katiyakan. Kapag ang lahat ay nagbabago, siya ay nanatili. Kapag ang puso natin ay nanghihina, siya ang nagbibigay lakas. At kapag ang mundo ay tila gumuguho sa ating paligid, siya ang batong hindi natitinag. Sa ating pagninilay at pakikinig sa mensahe ng The Solid Rock, naway maalala natin na ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan sa yaman, sa posisyon, o sa kakayahan ng tao, kundi sa ating matibay na ugnayan sa Panginoon. Siya ang pundasyon ng ating pag-asa, ang dahilan ng ating katatagan, at ang sentro ng ating pananampalataya. Naway sa bawat salita at himig, maramdaman natin ang paanyaya ng Diyos na magtiwala, tumindig, at manalig, sapagkat sa Kanya lamang tayo tunay na matatag. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat sa Panginoon. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Roma, Kabanata 13, talatang 8. Ito po ang sinasabi: huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, maliban sa utang na pagmamahalan. Ang pagmamahal sa kanyang kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Pinagpala na po tayo sa pagkabihag, sa pagkabasa, pagkarinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagsikat ng bagong umaga, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa biyaya ng buhay, sa hiningang aming tinatamasa, at sa panibagong pagkakataong makasama ka sa araw na ito. Ang bawat umaga ay paalala na ang iyong awa ay laging bago at ang iyong katapatan ay hindi nagmamaliw. Panginoong Hesus, habang kami ay nakikinig para sa morning devotion, inialay namin sa iyo
ang aming mga isip at puso. Linisin mo po ang anumang pag-aalala, pagod o pag-alinlangan na dala namin. Buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang iyong salita at ihanda mo ang aming puso upang ito'y aming maisabuhay. Turuan mo kami maging mapagpakumbaba, handang makinig at sabik na matuto. Naway ang bawat talata na aming pagninilayan ay magsilbing ilaw sa aming landas at lakas sa aming mga desisyon sa buong araw. Samahan mo kami, O Diyos, sa bawat gawain, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, at pakikisalamuha sa iba. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pag-ibig, kapayapaan, at kabutihan. Naway makita sa aming mga salita at kilos ang iyong presensya. Aming pinapanalangin sa inyo, O Diyos, ang aming mga pamilya, aming mapagmahal na Diyos. Maraming salamat po sa biyaya ng pamilya, sa bawat ugnayan, pinagbubuklod ng iyong pag-ibig. Basbasan mo po ang aming tahanan ng kapayapaan, pagkakaunawaan at wagas na pagmamahalan. Kung may sugat sa puso, ikaw po ang magpagaling. Kung may hindi pagkakasundo, ikaw po ang maghilom. Turuan mo kaming magpatawad tulad ng iyong pagpapatawad, magtiyaga tulad ng iyong pagtatyaga, at magmahal ng walang kondisyon. Ingatan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya sa pag-alis at sa pag-uwi, sa trabaho at pag-aaral. Naway ikaw ang sentro ng aming tahanan at ang iyong salita ang ilaw sa aming mga desisyon. Amin ding itinataas sa inyo, Diyos, ang aming mga kapatid na may karamdaman, may mga sakit. Aming mapagpagaling na Diyos, lumalapit po kami sa iyo na may buong pagpapakumbaba. Inialay namin sa iyo ang mga may karamdaman, ang mga dumaranas ng sakit sa katawan, isipan at damdamin. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo ng lakas ang kanilang katawan, kapayapaan ang kanilang puso, at pag-asa ang kanilang kalooban. Kung may kirot at panghihina, ikaw po ang magbigay ginhawa. Kung may pangamba at pangungulila, ikaw po ang maging sandigan. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, sapagkat ikaw ay Diyos na laging kasama. Basbasan mo rin po ang mga nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Bigyan ng tiyaga, lakas at malasakit araw-araw. Naway maghari ang iyong kagalingan at kalooban sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amin ding inilalapit, Panginoon, sa inyo ang aming mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan. Aming mahabaging Diyos, ikaw ang kanlungan ng mga mahihina at pag-asa ng mga walang tinig sa mundong ito. Iniaalay po namin sa iyo ang mga nasa laylayan ng lipunan, ang mga dukha, nagugutom, walang tahanan, napapabayaan at pinapasan ang bigat ng kawalan ng katarungan. Yakapin mo po sila ng iyong habag at pag-ibig. Bigyan mo ng lakas ang kanilang mga nanghihinang katawan. Liwanag ang kanilang mga pusong pinanghihinaan ng loob at pag-asa ang kanilang bukas. Gamitin mo rin po kami bilang mga kasangkapan ng iyong awa upang magbahagi, magmahal, makinig at kumilos para sa katarungan at kapayapaan.
Naway manaig ang iyong kaharian sa gitna ng kahirapan at ang iyong kalooban ang magbigay dangal sa bawat buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na naging tinig ng mga naapi at kaibigan ng mga dukha. Ito ang aming dalangin na may pananampalataya at pagtitiwala sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Dakilang pag-ibig. Yan ang ating pamagat ng ating pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid. No? Dakilang pag-ibig. Huwag kayong magkaroon ng anumang utang kanino man, maliban sa utang na magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatupad sa kautusan. Napakalalim ng paalala ni Apostol Pablo sa unang basa para simpleng utos lamang, di ba? Tungkol sa utang. Pero kapag hinimay natin, makikita natin na higit pa ito sa usaping pinansyal. Ito ay usapin ng puso. Sinasabi ni Apostol Pablo na huwag tayong mabuhay na may pagkakautang na hindi nababayaran. Maliban sa isang utang na kailanman ay hindi nauubos, ang utang ng pag-ibig. Ibig sabihin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, may obligasyon tayong magmahal. Hindi ito optional. Hindi ito depende sa mood, sa sitwasyon, o sa kung mabait ba sa atin ang tao. Ito ay patuloy na pananagutan. Kapag sinabi niyang ang umibig sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan, ipinapakita niya na ang diwa ng lahat ng utos ng Diyos ay umiikot sa pag-ibig. Ang hindi pagnanakaw, hindi pangangalunya, hindi pagpatay, hindi pag-iimbot, lahat ng ito ay natural na bunga ng pusong tunay na umiibig. Kapag mahal mo ang kapwa, no? Kapag mahal mo ang kapwa, hindi mo siya sasaktan. Kapag mahal mo ang Diyos, mga kapatid, igagalan mo ang kanyang mga utos. Nakakatuwang isipin na ang Kristiyanong buhay ay hindi pala komplikado sa esensya. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ito rin ang isa sa pinakamahirap gawin. Madaling magmahal kung mabait ang tao sa atin, di ba? Pero paano kung tayo ay nasaktan? Paano kung hindi tayo naintindihan? Doon nasusubok ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na tinutukoy dito, mga kapatid, ay hindi lamang emosyon. Ito ay desisyon. Ito ay pagpili na gumawa ng mabuti kahit hindi mo nararamdaman. Ito ay pagpili na magpatawad kahit masakit. Ito ay pagpili na umunawa kahit ikaw ang hindi nauunawaan. Isipin mo ito, kapatid. Araw-araw tayong may utang na magmahal sa pamilya, sa kaibigan, sa kapwa, manggagawa, kahit sa taong hindi natin kilala. At ang kagandahan nito, mga kapatid, habang tayo ay nagbibigay ng pag-ibig, hindi tayo nauubusan dahil ang pinagmumula nito ay ang Diyos na walang hanggan, ang pag-ibig. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili ngayon, kapatid. Mayroon ba akong puso
may sama ng loob na kailangan ng palayain? Mayroon ba tayong taong dapat lapitan at pakitaan ng pag-ibig? Paano kung maisa sa buhay ang pag-ibig hindi lang sa salita, kundi sa gawa? Ang Roma, Kabanata 13, talatang 8, ay paalala na ang sukatan ng ating pananampalataya ay hindi lang kung gaano karami ang ating alam sa Biblia. No? Hindi iyon ang sukatan. Memorize mo man lahat ang salita ng Diyos sa Biblia. Hindi yan ang sukatan. Kundi kung gaano kalalim ang pag-ibig na isinasabuhay natin. Sa huli, mga kapatid, ang pag-ibig ang nagbubuklod ng nagpapatawad at ang nagtataguyod ng kapayapaan. At habang tayo ay nabubuhay, mga kapatid ko kay Kristo, ang utang na ito ay mananatili. Isang banal na pananagutan na nagbibigay buhay, hindi pabigat. Patuloy tayong magmahal, mga kapatid, dahil sa pag-ibig natutupad ang kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa mga salitang aming napakinggan ngayon. Salamat sa mensaheng tumino sa aming mga puso, sa mga paalalang nagbigay liwanag sa aming isipan, at sa katotohanan muling nagpapatatag ng aming pananampalataya sa bawat salita. Naramdaman namin ang iyong presensya, tahimik ngunit makapangyarihan. Salamat po dahil sa pamagitan ng iyong salita, kami ay itinuwid, pinalakas, at pinaalalahanan kung sino ka sa aming mga buhay. Kung may bahagi man ng mensaheng humamon sa amin, tulungan mo kaming tanggapin ito ng may pagpapakumbaba. Kung may bahaging nagbibigay aliw at pag-asa, tulungan mo kaming panghawakan iyon sa gitna ng aming mga pagsubok. Huwag mo pong hayaang manatili lamang sa aming pandinig ang mga salitang ito. Itanim mo ito sa amin puso at hayaan mong magbunga sa aming mga gawa, sa aming mga desisyon, at sa aming pakikitungo sa kapwa. Naway maging buhay ang iyong mensahe sa amin araw-araw. Patuloy mo kaming gabayan at patatagin upang ang aming pamumuhay ay maging patutuo sa iyong kabutihan at katapatan. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Yan, maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa ating morning devotion, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating makapangyarihang Diyos, anuman ang ating gagawin. Kasama natin siya palagi. Tandaan mo, kapatid, may utang tayo. May utang pa rin tayo sa ating Panginoon. Dahil siya ang nagbigay sa atin. Naglinis sa ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo dahil iniibig niya tayo. Mahal niya tayo. Kaya kapatid, para masuklian ang utang na yan, ay ating ibigin ang ating kapwa. Lalong-lalo na ang mga kaaway natin, ang nakakasamaan natin ng loob. Patawarin natin sila at mahalin natin sila. Yan, mga kapatid.